dito sa lungsod ng Dagupan, may plano ho tayo magsagawa ng tinatawag na pre-candidacy orientation. Ito po ay gaganapin sometime on August. So sa lahat ng barangay ho yan, ang target ho natin lahat ho ng mga aspirants, not only po barangay, pati ho sa SK. So ikutin natin yung 31 barangays by August. Siyempre, ang objective natin is para mailatag ho kung ano yung mga do's and don'ts, kung ano ho yung rules and regulations na ipapatupad ni COMELEC. Kasama ho ng COMELEC dyan ay ang DILG at PNP. So ito po ay in preparation naman sa gaganapin natin na period of filing of certificate of candidacy na gaganapin by September 28 until October 5. So yun nga, ang objective natin is maging acquainted yung lahat ng mga aspirants, whether incumbent or hindi, kung ano man yung mga do's and don'ts. Ang sinasabi ho ng ating SK reform law is that lahat po ng kamag-anak within second degree, whether by consanguinity or affinity of all incumbent elected officials, ay hindi ho pwedeng lumaban sa SK. Okay, so meron hong anti-dynasty provision sa SK. So, for instance, incumbent ho na barangay official, yung tatay, siyempre yung anak o kapatid ng incumbent barangay official ay disqualified under SK law. Yeah, ulitin ko, yung anti-dynasty ay applicable lamang kapag ang isang kandidato ay lalaban sa SK na wala naman pong umiiral na anti-dynasty sa barangay. So sa madalit masabi, walang prohibition kung sabay na tatakbo ang mag-ama, mag-ina sa barangay level. Ang disqualification ay meron lamang po sa kamag-anak within second degree sa SK.